Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 1, 2026, Wednesday. Tuluyan ang naging bagyo ang low pressure na minomonitor natin habang ito ay nasa kanluran ng bansa. Pero may isang malakas na bagyo ang nabubuo sa silangan na papalapit din sa ating bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Tropical Depression Henry ay nasa kanlurang bahagi na ng Luzon at papalayo na sa kalupaan ng bansa ngayong umaga. Ang sentro ni Henry ay tinatayang nasa layong 70 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 45 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos ito northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasabay nito ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya hindi lang si Henry ang dapat bantayan ngayon, kundi pati ang mas malawak na epekto ng habagat sa maraming lugar. Generally, ang weather picture natin ngayon ay may dalawang pangunahing drivers. Una, si Tropical Depression Henry na siyang direktang nagpapabigat ng ulan at hangin sa ilang bahagi ng Western Luzon at kalapit na lugar. Ikalawa, ang habagat na siyang nagpapadala ng makakapal na ulap at pabalik-balik na pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi ng bansa, may posibilidad pa rin ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Kaya kahit hindi direktang nasa sentro ng mas aktibong sistema. Unahin natin ang heavy rainfall outlook para kay Henry at para sa habagat. Ngayong araw ay inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Kasama din dyan ang Palawan na naaapektuhan naman ng habagat. Ibig sabihin sa mga lugar na ito sapat ang moisture at impluensya ng bagyo at habagat para magdala ng moderate hanggang heavy rains na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho lalo na sa mga mababang lugar, sa mga komunidad na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahagi na may matatarik na terrain. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Kapag ang moisture-laden winds ay tumama sa bundok o matataas na bahagi ng lupa, mas napipilitang umakyat ang hangin at mas maraming ulan ang nailalabas. Nakataas na ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa southern portion ng Zambales, western portion ng Bataan at Lubang Islands. Ngayon, dumako tayo sa forecast weather conditions. Para sa Zambales at Bataan, ang forecast ay rains with gusty winds. Ang sanhi nito ay si Tropical Cyclone Henry. Dito mas direktang nararamdaman ang pinakamatinding epekto ng sistema sa kasalukuyan dahil ang mga lugar na ito ang malapit sa current location ng bagyo at nasa direksyon ng kanyang sirkulasyon habang papalayo ito sa kalupaan. Ang posibleng epekto rito ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains. Bukod dito, may minimal to minor threat din sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds. Sa Zambales at Bataan, kahit hindi sobrang lakas ng hangin, kumpara sa mas malalaking bagyo, sapat pa rin ang bugso para makadulot ng abala lalo na sa mga baybaying bahagi, sa mga lugar na lantad sa open areas at sa mga komunidad na may magagaan na istruktura. Dahil malapit pa si Henry, sa bahaging ito ng bansa may mga yugto ng pag-ulan na maaaring sumabay sa pabugsong hangin kaya mas magaspang ang pakiramdam ng panahon sa mga oras na maaktibo ang rain bands. Para naman sa Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin kay Tropical Cyclone Henry. Sa mga lugar na ito, hindi man kasing direktang nararamdaman ng gusty winds gaya sa Zambales at Bataan, sapat pa rin ang lawak ng moisture field at circulation ng bagyo para magdala ng maulap at maulang panahon. Sa Metro Manila, maaaring maranasan ang mga yugto ng pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw at sa ilang bahagi ay pwedeng lumakas ang buhos at magdulot ng panandaliang pagbaha sa mga kilalang flood-prone areas. Sa Bulacan, Tarlac at Pampanga, ang ganitong setup ay pwedeng magdala ng malawakang cloudiness at pabalik-balik na ulan, lalo na sa mga lugar na mas madaling tamaan ng mas aktibong rain bands habang papalayo si Henry sa kanluran. Sa Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque, mas mahalagang tutukan ng ulan dahil ilan sa mga lugar na ito ay kasama rin sa heavy rainfall outlook. Sa Oriental at Occidental Mindoro, pwedeng maranasan ng mas matagal o mas malalakas na yugto ng pag-ulan lalo na habang nananatiling malapit sa West Philippine Sea ang sentro ni Henry. Sa Marinduque, bagamat wala sa pinakadirektang daanan ng sentro, sapat pa rin ang impluensya ng bagyo para magdala ng makakapal na ulap at mga pag-ulang may kakayahang magdulot ng localized flooding at pagguho sa mga sensitibong bahagi. Sa kabuuan, ang mga lugar na ito ay dapat manatiling handa sa pabalik-balik na pag-ulan at thunderstorm sa loob ng araw.
Para sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARM, natitirang bahagi ng Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang southwest monsoon. Dito mas malinaw ang malaking papel ng habagat sa kasalukuyang panahon habang si Henry ay papalayo sa kanlurang bahagi ng Luzon, ang kanyang posisyon at ang mas malawak na pressure pattern sa paligid ay tumutulong para manatiling aktibo ang habagat. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat para sa western section ng Luzon. Inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula southwest to southeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Ito ang isa sa pinakamahalagang sea condition sa bansa sa kasalukuyan dahil malapit dito ang lokasyon ni Henry habang papalabas ito sa West Philippine Sea. Sa mga baybayin ng Zambales, Bataan at mga kalapit na lugar na bukas sa open sea, mas delikado ang kondisyon para sa maliliit na sasakyang pandagat at mas lantad ang mga baybayin sa mas malalakas na alon at pabugsong hangin. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula southwest to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa kabuuan, mas maayos ang baseline ng dagat dito kumpara sa western section pero hindi dapat maliitin lalo na sa mga baybaying may kasabay na thunderstorm sa dagat. Dumako naman tayo sa track at intensity outlook ni Henry. Mahalagang bigyang diin na ang heavy rainfall at severe winds ay pwede pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, hindi lamang ang eksaktong linya ng track ang basihan ng magiging epekto, ang lawak ng sirkulasyon ng bagyo at ang impluensya nito sa habagat ay pwedeng magdala ng ulan at hangin sa mas malawak na bahagi ng bansa. Sa kasalukuyang forecast, si Henry ay kikilos generally west-northwestward habang papalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Posibleng makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, July 2, meaning ang pinakadominanteng senaryo sa ngayon ay tuloy-tuloy na paglayo nito pakanluran hanggang hilagang kanluran habang nasa West Philippine Sea. Pagdating sa lakas, inaasahan si Henry na unti-unting lalakas habang tumatawid sa West Philippine Sea at posibleng umabot sa tropical storm category bukas ng umaga. Pagkatapos nito, forecast na mananatili itong tropical storm sa natitirang bahagi ng forecast period. Ito ang mahalagang detalye sa kasalukuyang lagay ng sistema bagamat nasa tropical depression pa lamang ito habang malapit sa kanlurang bahagi ng Luzon, may favorable conditions sa West Philippine Sea para sa intensification. Kaya habang papalayo ito sa kalupaan ng bansa, hindi ito agad hihina, kundi sa halip ay may tsansang lumakas pa bilang tropical storm. Bukod dito, patuloy din nating minomonitor ang isa pang kasunod na bagyo na nasa malayong silangan ng ating teritoryo. Ayon sa kasalukuyang long-range outlook, ang sistemang ito ay may potensyal na lumakas at posibleng umabot pa sa super typhoon level. Sa ngayon, ang track nito ay nakikitang lalapit sa may extreme northern Luzon pero dahil napakalayo pa ng sistemang ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito sa mga susunod na araw. Sa puntong ito, ang mas malinaw pa lang ay ang posibilidad ng malakas na development. Ang eksaktong ruta, gaano ito kalapit sa kalupaan at kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa bansa ay mga bagay na kailangan pang bantayan habang dumarami ang bagong model runs at forecast data. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.